So guys, panibagong araw, panibagong geng-geng. Sa video na ito ay ipapakita ko sa inyo kung ano yung mga ginagawa ko 3 days before the fight. Bali, meron tayong laban ng 22, 22, tsaka 23 sa Gen 3 tsaka CSA. Bali, papakita ko sa inyo ano yung ginagawa ko in the day of 3 days before the fight. Pag yung pointing period na. So, samahan nyo ko guys. At saka ipapakita ko sa inyo yung resulta nitong laban na to guys. So, stay tuned. Mga kasabong disclaimer lang hindi porkit ganito yung ginagawa ko 3 days before the fight, dapat nyo nang gayahin. At hindi ko sinasabi na tama to. So, ito lang yung nakasanayan kong gawin 3 days before the fight. At tingin ko naman, para sa akin, na naghahanda ng manok, dito sa way ko na to, namamalo yung manok ko, nakaka-chamba rin naman kahit papano. So yun guys, hindi ko sinasabi na tama to, dapat yung gayahin. Itong video na to ay magsisilbing guide lang sa mga naghahanda ng manok na madagdagan yung kaalaman, kumbaga. Yun mga kasabong, at in terms naman sa pagbibigay ng gamot, siguro hindi ko naman po kailangan sabihin yun dito sa video kasi alam ko naman po na may kanya-kanya tayong pamamaraan, may kanya-kanya tayong tinatangkilik na mga gamot, at saka hindi naman po tayo magaling o veterinaryo para sabihin sa inyo yung dapat nyong ibigay sa gantong araw, dapat yung gawin na gamot para mas makatulong sa manok natin. So may kanya-kanya po tayong perspective, may kanya-kanya tayong kumbaga nakasanayan o hiyang na gamot para sa paghahanda natin ng manok. So ito lang po yung mga routines na ginagawa ko 3 days before the fight. At saka ito yung mga tingin ko po nakakatulong po, especially ang nilalabanan ko po palagi ay timbangan, which is medyo mabigat-bigat na labanan ngayong mga panahon na to. So guys, tignan po natin kung anong magiging resulta ng laban na to. Salamat po. Laban po natin ay 1 cock derby sa 22. Tapos, dalawa entry po tayo doon. Tapos 23 sa CSA. Tapos po sa gabi, gabihan, ay 2 cock sa Gen 3. So, isang araw, dalawang sabungan tayo sa 23. So, sabihin ko sa inyo yung resulta. Kung ano magiging resulta, abangan po natin. So, ayan mga pare ko, kung mapapansin nyo, andito ako sa harap ng aking logbook. Ito logbook ko. Ito yung monitoring ko ng timbang. 3 days before the fight, nagmamonitor na ako ng timbang. Para malaman ko kung nagbabawas ng sobra yung manok ko at kung nagdadagdag naman. Ayan, ngayong araw na to, magpapasa na rin kasi tayo ng timbang. At kumbaga, kasi umaga ang laban, hindi tayo ubra ng bumawas ng malaki, hindi kagaya ng paggabi yung laban ng derby. Makakabawas tayo kahit malaki-laki, kasi gabi naman. Ngayon bukas, umaga yung laban sa tansa, hindi tayo makakabawas ng malaki. Ito naman hindi ko sinasabi guys, disclaimer ulit. Hindi ko sinasabi na tama to, gayaan nyo to. Ito lang yung sistema ko ng pagtimbangan ng labanan. So yun guys, papasa muna ako ng timbang, inaayos ko. Aking sinasapuso. Kailangan mo naman patahimik. Isa kang kupal. Ang bawat timbang para sigurado tayo na hindi tayo mababad weight, hindi tayo ma-lose weight. Dapat ma-maintain lang natin yung tamang timbang nila para mapakilos natin yung manok natin na maayos. Bilib ako sa kakayahan mo. So yun guys, i-update ko kayo sa laban na to. Sana samahan tayo ng swerte. So yun, mamaya magbababa tayo ng manok. Papakita ko rin sa inyo kung paano ako magpamerienda. Yan, 1 day before the fight, nagpapamerienda pa rin ako sa tanghali. Kung para tayo magpamerienda, at saka kung ano yung mga ginagawa nating routine 3 days before the fight. Ayan, paulit-ulit lang guys. Itong way ko na to, ito ay para sa akin. Kung gagayahin nyo na sa inyo. Pero itong way na to, dito ko nakikita na kumikilos yung manok ko na maayos at namamalo.
nananalo rin naman kahit papaano. One thing pa guys na kailangan nyo i-make sure na every 2 hours, 1 day before the fight, ay napababa nyo yung manok nyo para ma-regulate nyo yung kumbaga ma-observe nyo yung ma-observe nyo yung moisture niya, yung sa droppings niya, kasi importante yan. Kung bumababa ang moisture niya, kailangan nyo magbigay. Importante yan guys. Kaya make sure na every 2 hours na ibababa nyo siya para mag-drop sila. Guys, disclaimer lang ha. Ayoko kasing mabash kasi ito talaga Layo mo sa akin to. Ayoko makita ito. Maita ulo ko. yung way ko. Ngayon dun sa mga magagaling na sa kasi tayo ang paghahanda kasi ng manok para sa akin continuous learning. Doon naman para sa mga galing na, may kanya-kanya kasi tayong way. Yung mga way nila, yung mga galing na, yan ay mga subok na talaga nila, mga veterano. Tayo naman, hindi naman natin sinasabi na magaling na tayo. Pero nakakalaban-laban naman tayo sa mabibigat na labanan, nananalo naman. Pero itong way ko, para sa akin lang to guys ha. Kung ayaw nyong gayahin, okay lang. Kung may mapupulot kayo dito sa video ko, mas maganda. Sana makatulong din to sa inyo sa mga... Kasi ang paghahanda nga kumbaga, charge to experience yan Continuous learning, patuloy ang pag-aaral, patuloy ang pag-oobserba. At mas maganda, pag ikaw na mismo naghahanda, magaling ka mag-observe ng manok mo kung paano mo siya pagagalawin. Kung paano mo siya, lalo-lalo na, hihitingin mo sa loob ng ruweda. Kung paano mo siya ipapoint ng maayos. Yung talagang ready na siya. Papalo na siya ng maganda. Kanya-kanya kasi ng diskarte yan Hindi ko naman, yung i-diskarte ng iba. Basta ang diskarte ko, ito yung nakikita ko at ito yung alam ko na nakakatulong. Higit na sa manok ko. Dito sila napalo ng maganda. So, yun guys. Time check. Ito po ay 11:30 na. Ngayon po, 11:30 ng tanghali. Ngayon, doon sa 3 days before the fight natin, ginagawa natin every afternoon ng alas 12. Binababa natin sila, pinapaipot, pinapadrop natin sila. Tapos observe ulit ng kilos para makakilos sila. Kasi sa kulungan, medyo hindi sila nahanginan kaya kailangan medyo papahangin-hanginan naman natin. Makalanghap-langhap ng fresh air. Kasi syempre, natural pa rin yung hinahanap ng mga manok natin. Kumbaga, yung natural essence pa rin ng paligid. So ayun, every afternoon nagbibigay tayo ng merienda sa kanila. Tinatawag namin tong merienda. 3 days before the fight to guys. Ulitin ko, hindi ko po sinasabing tama ito. Ito lang po yung pamamaraan ko sa paghahanda ko ng manok sa pagpo-pointing ko. So ayan, pinag-mimix lang po natin to. Meron po tayo ditong saging na saba, hinog. Meron po tayong Bourbon Sterilize. Tsaka itong Yakult. Okay ka ba siya? So ipapakita ko po sa inyo kung paano ko binibigay to sa mga manok natin, sa mga panlaban. So guys, yun. Aanin ko lang. Imimix ko lang. Guys, ito nga pala yung katulong natin. Si Boss Payat. Okay ka naman dito, Boss Payat? Nakakano. Sipag yan, no? Pogi pa, daming chicks niyan, guys. Ano masabi mo, Boss Payat? Hello. 86. Ang galing, very good naman yung anak ko. Dumapa ka nga. Oh, hiyal ka dyan. Dahil ka sa ilan? Dalawa. Kaya pinapupulasan natin yung mating para malinis. Kaya ang ating katulong sa paghahanda ng manok, si Boss Payat. Yan. Yun guys, ibababa na ni Boss Payat yung panlaban natin bukas. 1 cock derby lang yon, 2 entry natin, bali 2 ilalaban natin.
So ayan, ibaba na ni Boss Payat. Pakita mo yung Boss Payat. Ganda ng moisture ng manok guys. Ang ganda ng moisture. Ganda ng balahibo. Sige pa. Ito pa yung isa. Ito pa yung isa guys. Okay, baba mo agad. Ito pa yung isa. Ito pa yung isa guys. Cock derby nga pala yung cock derby. Lalabanan. Napapakita ko sa inyo yung ano nila, droppings. Guys, papamerienda na si Boss Payat. Ayan, basically, ayan yung mixture natin pagtangali. Lalagyan niya ng 5 bite size na saging. Yan, yan silang dalawa. Itong saging guys ay higit na nakakatulong to lalo na ngayon tag-init para laging may ma-hydrate yung manok natin kasi sobrang init hindi sila matuyo. So yan. Basically bibigay nyo lang yan, mabilis yan sila kumain kasi sanay yan sila. 3 days before yan ginagawa namin yan guys. Pagpapamerienda sa tanghali. Kasi alam niyo naman 3 days before the fight nagre-regulate na tayo ng tubig. Ngayon yung saging sila naman yung magpupuno at mag-hydrate sa manok natin. Yan. Ulitin ko guys ha, hindi ko sinasabi itong paraan namin ay tama. Ngayon ito lang ang paraan namin na nakikita namin na maganda pinapalo ng manok namin. Gising na gising sila. Minsan nananalo, minsan nanatalo. Ganoon naman talaga ang labanan. At yan, pinapa-dip namin sila ng 5 lagok na ganyan, 5. 5 lagok na gatas. Ito namang isa. Ayan, 5 lagok lang to guys, 5. Then after nilang magmerienda sa tanghali, pasok na ulit dun sa keeping. Baba ulit namin sila ng 2:30. Then pasok ulit. Bababa naman sila ngayon ng 5 o'clock. Doon naman sila magdadrop ng mga empty. Then, that was the time na papakainin naman sila ng sa hapon naman. Yan guys, 3 araw yon, paulit-ulit. Same routine lang, same routine. Paulit-ulit namin ginagawa. 3 days ng keeping time. Yan sila oh. Kung napapansin nyo guys, ang gandang gumalaw ng mga manok. Di ba? Ang ganda nilang gumalaw. Hindi sila mukhang tulog na manok. Napaka nila, polite. Second drop niya. Oh, ang ganda pa rin. Hindi siya tuyong-tuyo, di rin siya basang-basa. Maganda ang moisture itong manok na to. Ito namang isa, hindi pa nagdo-drop. Kasi mukhang nagdo-drop siya sa kulungan. Yan, mukhang nagdo-drop siya sa kulungan. Ayun nga guys. Maganda rin yung droppings itong isang to. Maganda rin yung moisture niya. Sa kulungan siya nag-drop. Ayan, nag-drop siya. Oh, yun oh. Kita nyo. Hindi siya tuyong-tuyo. Hindi rin siya basang-basa. Ayan. Mamaya guys, pagbaba ko nito sa hapon, merong ang paa nito. Makopa legs na to guys. Lalagyan na natin ng red coat. Yung mga legs nila. Kasi medyo malamok dito paghapon kaya naglalagay kami ng red coat. Ayan guys, ang mga kasabong ko ay nag-aantay. I-ano ko rin yung laban nito kung anong resulta. Pero hindi natin pwede ipanood yung laban dito sa video kasi baka ma-restrict tayo. Pero sabihin ko sa inyo guys yung resulta bukas ng laban nila. So yun guys. Time check tayo, 2:30.
medyo nakaidlip-idlip tayo, napagpahinga rin yung tao, nababantay. Ngayon, nagbaba ulit kami. Ayan, may red coat na yung paa nila. Nakulay na namin kanina tanghali. 2:30 na ng tanghali ngayon. Yan, nag-check out tayo ng drop nila. Kung maganda yung moisture pa nila, kahit mainit. Itong isang to, okay naman, maganda pa rin. So, tuloy-tuloy lang tayo. Ayan, kita nyo, ang ganda kumilos ng manok. After nito, papasok natin siya. Pagka drop, medyo para makalanghap ng sariwang hangin. Tapos, ang baba ulit nito, pagpasok ito, ang baba ulit ito, alas 5 na. Papaiputin ulit, papadrop ulit, bago magtitimbang ulit tayo titimbang. So yun guys, kita-kita tayo mamaya. So yun mga kasabong, binabala ulit natin sila. Time check, alas 5 na ngayon. Binabala natin sila na timbang ko na, weight monitoring ulit. Then ibinaba na, observe ng dropping. Mag-chocolate, mag-empty. Tapos bago natin pakainin, ayan kumakain naman. Kumakain na sila guys. Mga kasabong ngayon, kumakain na. Ubus-ubus yan kung kumain, ubus-ubus. Kasi na natin yung timbang nila.